So Golden State Warriors naman po ang pag-uusapan natin mga idol, no? Dami ring nangyari sa Warriors itong offseason at ang pinakamatunog talaga ay itong pag-alis ni Klay Thompson sa kanila. Kaya hudyat na rin po ito ng panibagong pahina sa kwento nitong Dubs. Playoff team pa ba sila? Humina ba? O yung pag-alis nga ni Klay naging better ang Warriors? Hindi pa natin masasagot yan mga idol, pero ito nga po ang roster ng mga players sila ngayong training camp. Hindi pa po ito official talaga kasi may mga tatanggalin pa sila dyan for sure. Steph Curry, Draymond Green, Andrew Wiggins, Buddy Hield, Kevon Looney, Jonathan Kuminga, Brandon Pajemski, DeAnthony Melton, Trayce Jackson-Davis, Kyle Anderson, Gary Payton II, Moses Moody, Lindy Waters III, unguaranteed contract, Guy Santos, unguaranteed contract, Reese Beekman, 2-way contract, Quinton Post, 2-way contract, Pat Spencer, 2-way contract, Blake Hinson, Exhibit 10 contract, Jackson Rowe, Exhibit 10 contract, at si Kevin Knox, Exhibit 10 contract. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register ay click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganoon din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Bale, 20 players pa lang ito mga idol, so pwede pa kumuha ang Warriors ng isang player para i-invite sa kanilang training camp roster. Composed din po ito ng 14 na regular season na kontrata, sabay puno na po ang 3 slots nila para sa 2-way contracts. Interesting nga po mga idol yung sitwasyon dito sa Warriors dahil ang kontrata ni Lindy Waters III pati Guy Santos ay unguaranteed. So maaaring mag-decide ang Dubs na tanggapin ang kontrata nila o hindi. Malay nyo, may solidong player na biglang maging free agent ngayon, edi pwedeng bitawan lang ng Warriors yung isa o dalawa dito at hindi maapektuhan yung team gastos nila. So ang sure talaga na may garantisadong kontrata dito sa Dubs ay 12 players pa lang. Napaka-flexible din ng ginawa ng Warriors na ito at yung 12 players nga na ito ay lahat kayang-kaya at pwedeng-pwede mag-compete para mapasama sa rotation. Para sa akin, ang starters dito ay sina Steph, Buddy Hield, Andrew Wiggins, Draymond, pati Kevon Looney. Similar to mga idol sa usual nilang starting lineup last season at si Klay nga lang po yung naiba kasi wala na siya. Pinilitan ni Buddy Hield. And actually, hindi rin masamang option itong si Hield mga idol. Sa totoo lang, sa huling 5 seasons po ng NBA, si Hield po ang may pinakamaraming naipasok na tres sa buong liga. Hindi si Steph, hindi si Klay, hindi po si Dame, kundi itong si Buddy Hield po. 1,322 na tres po ang naipasok niya sa huling 5 seasons ng liga. Pangalawa lang si Steph at 1,264. At ginagawa po ni Hield yan ng mataas ang kanyang mga porsyento, 39.2% mula sa tres. So one of the best na tirador din po itong si Buddy sa buong NBA. Hindi mo nga lang siya masyadong maaasahan sa depensa at sa tingin ko, yun nga rin po ang naging dahilan kung bakit itong 2024 playoffs binangkulang din po ng Philly itong si Buddy. Isipin nyo mga idol, yung ganyan ka-shooter hindi mo man lang nabigyan ng chance. Sa 6 na laro ng Philly nun sa playoffs, 4 na games nga lang po siyang pinasok. Tumaas lang yung stats niya kasi nababad siya sa last game nila kung saan umiscore tong si Buddy ng 20 points in 21 minutes. Kaya sa pagkawala ni Klay, kung shooting nga lang naman po ang pinag-uusapan, maganda nga rin pong option itong si Hield para sa Dubs at for sure, mag-fit to right sa sistema ni Coach Kerr. And kung usapang bench nga rin mga idol na ito ay interesting din. Kasi meron kang Brandon Pajemski na poise nga rin po na maging starter. Actually, kung hindi nga si Hield ang starter sa Warriors, feel ko itong si Pajemski yun. Sa rookie year niya, ganda ng pinapakita niya at kayang-kaya niyang dalhin yung kanyang sarili. Isa na kagad siya sa mga best rebounding guards ng liga. Tapos may Jonathan Kuminga ka pa na pwede ring maging starter mga idol. So kung kunwari si Wiggins naman ay hindi starter, feel ko itong si Kuminga yung papalit sa role niya. May star potential pa rin naman to at entering na kagad sa kanyang pang-4 na season sa NBA kahit na magte-22 pa lang siya ngayong October. Early candidate to para sa most improved player kung mag-a-average siya ng more than 20 points per game. At feel ko kung gusto ng coach niya, magagawa ni Kuminga yon. May DeAnthony Melton pa na isang solid contributor din. Dissenting shooter mula sa labas, great defender sa guard position. Kung laging injured si Gary Payton II, feel ko kayang gampanan ni Melton yung ganyang klaseng role. Yun nga lang tulad ni Hield, binangkulang po ito sa playoffs at isang game lang naglaro para sa Philly. May slow-mo ka pa na maaaring maging matangkad pero mabagal at mas mabait na version ni Draymond Green.
Yung tipong playmaking na forward tapos hindi gaanong tumitira sa labas. Feel ko, mamamaximize po ni Anderson yung playmaking skills talaga niya sa sistema na ito ng Warriors, lalo pa at surrounded siya ng mga shooters. Sa tingin ko ay malalim itong lineup ng Warriors mga idol. Yung 12 nilang players na may garantisadong kontrata ay pwede talagang maging parte ng rotation nila. Pero sadly, hindi po lahat yan ay mabibigyan ng consistent na playing time kung lahat ay healthy. Ang kulang lang talaga sa kanilang team ay big man. In which ito feel ko hindi lang ako kundi marami rin pong mga Warriors fans ang napapatanong na lang kung bakit tila ayaw ni Coach Kerr ng isang pambardagula na sentro at mas nagsistick siya sa small ball. Hindi ko rin alam mga idol yung sagot dyan, pero ang tanging okay na size na big man lang nila sa team ay itong si Kevon Looney na hindi pa nga natural na center eh. At even si Looney ay hindi pa nga po nabababad sa rotation nito ni Kerr, minsan last season pa nga ay hindi pa siya pinapalaro. May isang interesting pa dito sa Warriors mga idol, kinuha kasi nila si Lindy Waters III sa pamamagitan ng trade galing OKC at nangyari yung transaction na yon nung draft night kung saan tinrade nila yung 52nd overall pick nila at naging si Quentin Post yun. Pero si Quentin Post ay player din po ng Warriors ngayon sa two-way contract. So yung player na tinrade nila ay player pa rin nila. Ang nangyari kasi ay na-trade po ng ilang beses yung rights ni Post at hindi lang siya tumigil sa OKC. Hanggang sa napunta sa Portland yung rights nga po nito, in which ibinalik sa Warriors. Ang kulit din nung nangyari. Bale, 14 players po mga idol yung minimum na limit sa NBA sa bawat team. So kahit na hindi pa garantisado ang mga kontrata ni Nagi Santos pati Waters, pwede pa rin naman sila mapasama sa official roster ng Warriors opening night. Pero may hangganan lang yon bago nila dapat i-guarantee ang kanilang mga kontrata. Kung hindi, kailangan silang bitawan ng dubs. Pero okay yung ganyang flexibility kasi nga pwedeng may ma-release ng player na maaaring yung isign. Contender ba ang Warriors? Sa tingin ko mga idol ay hindi. Feel ko papalag sila sa playoffs, pero ayun nga, kailangan nila i-address yung pangangailangan nila sa big man, although parang hindi naman po inaayos ni Coach Kerr yun. Pero sa tingin ba ng mga idol natin na Warriors fans dyan, saan kaya aabot itong dubs? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin po natin ang ating very first merch. Ako ang nag-design nitong mala vintage na Kobe shirt, 689 lang yan. At ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page for more info idol. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay paipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.